Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tila sila isang buong pamilya, sina Dylan at Liana, at ang batang kasama ng mga ito. Naging maingat si Christian sa pakikipagtalik noon sa asawa niya. Naging napakaingat niya. Alam niya kung ano ang gusto ni Liana. Isang buong pamilya. Mabait na asawa at malusog na supling. She wanted a genuine love and a warm home. Alam niya rin kung bakit. Dahil iniwan at lumaki ito sa bahay ampunan at hindi nito kilala kung sino ang totoo nitong mga magulang. Hindi nito minsan man naranasan kung paano maging bahagi ng isang buo at masayang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit gusto nitong bumuo ng pamilya kasama siya. But he couldn't give her what she wanted dahil nababalot na matinding pagkapuot ang puso niya para rito. Pinapaalala lang ni Liana sa kanya kung gaano siya kagalit sa kanyang ama. At dahil sa galit na iyon ay naging determinado siyang huwag ibigay kay Liana ang inaasam nito. Lalo na at nagdesisyong siyang ipaanal ang kasal nila ng asawa. Kung magkakaanak sila nun, magiging komplikado ang lahat. Kawawa lang ang magiging anak nila. Ang magiging bunga nito ng pagsasamang hindi pinagbuklod ng pag-ibig, kundi ng isang kasinungalingan at pagpapanggap. And he more than anyone understood the loneliness of being born into a family devoid of a genuine love and care. Ayaw niyang maranasan ng magiging anak niya ang kalungkutang nararamdaman niya noon. Naniniwala siyang gagamitin ni Liana ang bata upang iangkla siya sa pagsasama nila. Naisip niya iyon ang magiging dahilan nito upang ikulong siya sa piling nito. So every time na magkakaroon sila ng pagniniig, ginagamitan niya ito ng protection and he never dared to come inside her. Kahit na ilang beses siyang muntik nang matuksong gawin iyon. Sa kada ulos niya at sa ilang ulit nilang pag-ungol sa pagsambit sa pangalan niya, ay may malapot na pagnanasag naguudyok sa kanyang ipunla ang similya niya sa loob ng lagusan nito. Pero naging matatag siyan at naging matibay siya. He didn't give in to temptation, and he never came inside her. But seeing her now, his ex-wife, carrying a child in her arms, it felt as if something sharp had clawed at his chest. Napakaganda nitong tingnan. Napakamaliwalas habang buhat-buhat nito ang bata sa mga bisig nito. Larawan ito ng isang taong kontento na sa kung ano ang meron ito ngayon. She was slowly slipping away from him. And now, he was finally realizing that it wasn't Liana who needed something to anchor him and their marriage. It was him who needed it. Siya ang nangangailangan ng dahilan upang iangkla ito sa poder niya. Kung may anak lang sana sila. Kumuyom ang mga kamay niya. Anong ginagawa mo rito? Pasitang tanong naman ni Dylan sa kanya. Bawal na ba ako makipagkita kay Liana? Pumalatak naman siya. Sinabat naman siya ni Dylan ng matalim na tingin. Layuan mo si Liana. Mapakla naman siyang napangisi rito. If that's what you want, you have to get a restraining order first. Until then, you have no right to tell me what I should do and should not do. Matalas niya ring balik dito. At sino ka para sabihan akong layuan si Liana? I am her husband. And you are just someone she happened to make at work. Wala kang malalim na kaugnayan kay Liana. And frankly speaking, you piss me off. Tumawa naman ang pagak si Dylan. Really? That's good. Because you piss me off too. At asawa? Ikaw? Natigilan naman siya. Alam ba nitong may desisyon na ang korte sa annulment nilang ng asawa?
Alam na ba nitong napawalang bisa na ang kasal nila ni Liana? Dylan, Christian, tama na yan. Huwag kayong mag-away dito. Nasa harapan kayo ng bata oh. Matigas na saway naman sa kanila ni Liana. Tumingin siya rito at bahagyang nagyuko ng ulo. I'm sorry Liana. Pasensya na rin. Uwi ka naman ni Dylan. Bakit ka nga pala dito nagpunta sa bahay ampunan, Christian? Tanong naman ni Liana sa kanya. I need to talk to you, but you were ignoring my calls and messages. Bumuntong hininga naman ito. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol kay Liana. Hindi ba nagkasundo tayo na kakausapin natin siya hingil sa tunay nating estado? It was an excuse. He didn't really care anymore whether they explained to Liani about their marital status or not. Ginagamit lang niyang dahilan iyon para makita at makausap niya si Liana. Nawala sa isip ko. Tumingin ito sa batang buhat-buhat pa rin nito at nakayakap ang malit na braso paikot sa magandang hubog na leeg nito. Pero hindi ngayon ang tamang oras para sa bagay na yan. Nakikita mo naman sigurong may kasama akong bata, hindi ba? Si Liani. She's not adjusting well at home. Kasinungalingan niya. Hinahanap ka niya. Hindi siya komportable sa bahay ko. Isa pang muling kasinungalingan. He wanted to mock himself. He hated being lied to. But he was effortless lying to Liana now. Ang totoo, hindi niya alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Liani sa bahay niya ngayon. Natigilan naman ang babae. Bukas na bukas din pupunta ako ng bahay mo para maipaliwanag natin kay Liani ang tungkol sa atin. How about now? Giit naman niya sa asawa. How about you get lost, Mr. Williams? Sikmat naman sa kanya ni Dylan. Nagtagisan ulit sila ng tingin. Hindi biro ang ginawa niyang pagpipigil sa sarili para lang hindi ito bigwasan sa panga. Dylan, saway naman dito ni Liana. Tapos ay umiiling ito sa kanya. Hindi talaga pwede ngayon, Christian. Nangako na ako kay Lilet na ipapasyal ko siya sa mall at ibibili ng ice cream at bagong laruan. Then I'll go with you. Bulalas naman niya sa asawa. Nagulat din siya sa sarili niya, pero wala siyang balak na bawiin ang sinabi niya. Hindi ka ba busy? Alam kong palagi kang nag-uuwi ng trabaho sa bahay. I'm not busy. Determinado niyang deklara. Puno ng pagkasuyang ingos naman ni Dylan. Ate Liana, mall? Punta na tayo ng mall? Paglalambing dito ng bata. Napamaang naman si Liana at saglit na walang maapuhap na sabihin. Pero hindi nagpalipat minuto ay magiliw nitong pinisil ang matambok na pisngi ng bata. Sabay ngiti rito ng matamis. Sige, tara na nga. Mabilis niyang binuksan ang pintuan sa likuran ng sasakyan niya. Hop in, aniya dito. Umawang naman ang mga labi ni Liana at napatingin ito kay Dylan. Dala ko ang kotse ko. Sa akin sila sasama. Wika naman ang lalaki. Kinuha nito ang bata mula sa mga bisig ni Liana. Mabilis na gumapang ang malamig na tensyon sa likod niya. Nakakaisang hakbang pa lang si Dylan ay hinagip na niya ang braso nito. Huwag mong hinahawakan na lang si Liana. Nagangalit ang mga ngipin niyang turan dito. Ako ang huwag mong hawakan. I said, remove your hands from my wife. Pilit niyang kinukontrol ang talim sa tinig niya dahil ayaw niyang takutin ang bata na nasa bisig nito. Is she still? May laman ang paraan ng pagkakabato ni Dylan ng tanong sa kanya. Nagsalubong naman ang mga kilay niya. What? Asawa mo pa ba si Liana? Baka kasi hindi na. Wika nito sa kanya. Nagtagis naman ang bagang niya at tumitig sa mga mata nito. Ganoon din ang ginawa nito. Hindi ito nagpapatinig sa kanya.
At isa lang ang napapansin niya sa mga mata nito. Wala sa loob na napatingin siya kay Liana na nakatayo lang sa tabi ng lalaki. Sinuri niya rin ang mga mata nito. Bakit pareho ang kulay ng mga mata ng dalawa? Tanong niya sa kanyang isipan. Kuyom na kuyom ang mga kamay ni Christian sa manibela habang nagmamaneho. Ang mga mata niya ay matiim na nakatutok sa sasakyan ni Dylan na nasa unahan niya. Samot-saring isipin ang tumatakbo ngayon sa loob ng utak niya. Ang kulay ng mga mata ng dalawa, ang pagiging masyadong malapit ng mga ito sa isa't isa, at ang paglayo ng loob ni Liana sa kanya. Malakas niyang hinampas ng kamay ang manibela. Ano ba tong naiisip niya? Ngayon lang ito sumusulpot. Pero kung umasta ito, kala mo kung sinong may malaking papel na gagampanan sa buhay ni Liana. He's nothing. He's insignificant. Kaya bakit nag-aalala siya? Bakit may kung anong pagkabahala ang sumisibol sa dibdib niya kapag naiisip niya ito? Kung tunay ngang malalim ang pagmamahal sa kanya ni Liana, dahil hindi naman iglap lang na naglalaho ang malalim na emosyon, bakit sige pa rin ang malakas na pagtibok ng puso niya? Sa ganung estado ay hindi na niya alam kung paano pa siya nakarating ng walang aberya sa parking lot ng mall. Pinark niya ang sasakyan sa tabi mismo ng kotse ni Dylan. Tinapunan pa siya nito ng malalim na tingin. Pagpababa nito sa kotse. Akala ba nito ay titiklop siya dahil lang sa anak ito ng senador? Nagkakamali ito. Kung makapangyarihan ang pamilya nito, ay ganoon din naman ang pamilya niya. Ayaw lang niyang gamitin ang impluwensya ng ama niya. Tumunog naman ang cellphone ni Dylan. Pa, sagot nito sa tumawag. What? Ngayon na ba? Hindi pa ako pwedeng umuwi pa. Tumaas naman ang kilay niya. Mukhang pinapaboran siya ng langit ngayon. Pinapauwi na yata si Dylan ng ama nitong mahilig din mangialam ng buhay ng iba. Pa, baka naman pwedeng ipagpabukas na lang natin. Humugot ito ng malalim na paghinga. Okay, fine. Naandyan na ako. Binalingan nito si Liana. Buhat na ulit nito ang bata. Pinapauwi na ako ng papa. May importante raw kaming pag-uusapan. Sige, umuwi ka na. Ako na ang bahala dito kay Lilet. Pero sinabi ko kaninang ako ang maghahatid sa inyo pa uwi, hindi ba? Ano ka ba? Kaya kong umuwi mag-isa. Tinapik nito sa balikat si Dylan. Sige na, iwanan mo na lang kami rito. Kung ano man ang dahilan ng ama mo at pinapauwi ka na niya, tiyak na importante yan. Don't worry, Dylan. I'm still here. Wika niya rito. Pumihit paharap naman sa kanya si Liana. Umuwi ka na rin, Christian. Magtataksin na lang kami mamaya ni Lilet. Napangiti naman siya. No, let's go. Walang nagawa si Dylan kundi ang hihatid na lang sila ng tanaw. Pagpasok pa lang nila sa mall ay nasentro na kaagad sa kanya ang atensyon ng mga naroroon. Lingon sa kanya ang mga kababaihan. Tapos ay nagsisikuhan at nagingitian. Hindi ba CEO yan ng William Corporation? Tanong ng isang babae. Ang gwapo. Hingin kaya natin ang number. Anang naman hiya rito. May asawa na yan, hindi ba? Maghihiwalay na naman sila. Hindi mo ba nabasa iyong viral na article sa online? Pinoproseso na ang annulment nila, kaya okay lang na sumingi tayo. Ang balita ko hindi naman niya mahal ang asawa niya. Malamang, kaya nga maghihiwalay na, hindi ba? Napikot lang siguro siya. Mukhang ganun na nga. Naghagikikan pa ang mga ito. Hindi tiyak ni Christian kung maririnig ni Liana ang pagitan ng mga salita ng mga ito. Pero umiinit ang ulo niya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Hindi na lang sana niya papansinin ang mga ito. Pero talagang lumapit pa sa kanya ang tatlong babae. Napahinto siya sa paglalakad. Napahinto rin si Liana at maang na napatingin sa kanya. Ikaw ang CEO ng Williams Corporation, tama ba kami? Hindi ba Mr. Williams? He was expected to smile at them because according to the rumors,
He was kind to anyone. Na mabait siya sa lahat ng tao maliban sa asawa niya. Pero hindi niya makuhang ngumiti dito. Nanatiling blanko lang ang ekspresyon sa kanyang mukha habang nakaharap siya sa tatlong babae. Pwede bang hingi namin ang number mo? Lakas loob naman ng isa. Bakit kailangan niyo ang number ko? Gusto niyo ba ng number ng may asawa na? Matabang niyang balik tanong sa mga ito. Kasi, as you can see, I am spending time with my wife. So excuse me. Nilampasan niya ang mga ito at tiyak ang mga hakbang na nilapitan niya si Liana. Napamulagat naman ito nang walang babalang humawak ang kamay niya sa kamay nito. Anong ginagawa mo? Pabulong na tanong sa kanya ni Liana at disimuladong hinila ang kamay na hawak pa rin niya. Hindi mo ba narinig? Pinag-uusapan ka nila. Huwag mong sabihing hindi mo narinig ang mga pinagsasabi nila. Wala namang kaso sa akin yon. Isa pa totoo lahat ang mga sinasabi nila. Na maghihiwalay na tayo. Na hindi mo naman ako mahal. Napabaling naman siya kay Liana. Hindi ito nakatingin sa kanya. Pero wala siyang makitang kahit nakatiting na bahid na kirot sa mukha nito. Muling kumabog ang dibdib niya. Takot. Sigurado siyang iyon ang nararamdaman niya. Natatakot siya na wala siyang masilip na pait o kirot sa mukha ng asawa niya. Dahil baka ang ibig sabihin lang niyon ay hindi na siya nito pinapahalagahan. Kagaya ng pagpapahalaga nito sa kanya. Tapos ay muli nitong hinila ang kamay at sa pagkakataong iyon ay nagtagumpay na itong makawala mula sa pagkakahawak niya. Ang makitang humalagpos ang kamay nito sa kamay niya ay tila punyal na tumarak sa dibdib niya. Alam niyang batid niya at ramdam na ramdam niyang may pader nang nakapagitan sa kanila. Ice cream! Ice cream! Bulalas naman ni Lilet. Itinuro nito ang nagbebenta ng ice cream. Nauna na siyang lumapit sa nagbebenta ng ice cream at bumili ng isa para sa bata at ang isa naman ay para kay Liana. Naupo sila sa naroroong mesa. Magkatabi sina Liana at Lilet. Siya naman ay nakaupo sa tapat ng una. Pinagmamasdan niya ang magandang mukha ni Liana habang nakangiti ito sa bata. Noon ang mga labi nito ay kanya lamang at ang ngiti nito at tawa ay sa kanya lamang. Pero ngayon ay tila ayaw siya nitong tapunan man lang ng tingin. Bakit? Bakit ang bilis nitong magbago? Natagpuan na lamang niya ang kamay na kusang umangat at inabot ang gilid ng mga labi ni Liana para palisin ang ice cream. Gamit ang hinlalaki niya. Nagulat ito. Nagulat din siya. Sabay pa silang napatikim at nag-iwas ng tingin sa isa't isa. Maya-maya ay bumili na sila ng laruan para kay Lilet at kumain ng pizza. 8:00 na nang matapos sila sa pamamasyal. Iginiit pa ni Liana na magtataksi na lang ito kasama si Lilet. Pero hindi siya pumayag. Sa huli ay napahinuhod niya rin itong sumakay na lang sa sasakyan niya. Sinabi nito ang address ng bahay nito. Pero alam naman niya iyon. Tahimik lang siya nagmamaneho. Pagdating sa tapat ng bahay ni Liana, ay nilingon na niya ang dalawa sa backseat. Natigilan siya na makitang tulog ito at ang bata. Napangiti siya at bumaba ng sasakyan. Binuksan niya ang pintuan sa likuran at gigisingin sana niya si Liana. Subalit bumaba ang mga mata niya sa tiyan nito. Nakita niya ang masayang kislap sa mga mata ni Liana kanina, habang kasama nito si Lilet. Sa likod ng utak niya, ay naririnig pa niya ang sinasabi sa kanya ni Clark. Kung hindi mo mahal ang tao, magkakaganyan ka ba ngayon? Tumiim naman ang mga panga niya. Have I always been in love with you, Liana? Have I just blind all this time? Idinampi niya ang mga palad niya sa tiyan nito. Kung maibabalik lang niya ang panahon, kung mabibigyan muli siya ng pagkakataon, ay magsisimula siyang buuin ang kanyang pamilya. I want a baby with you, Liana. Nagising si Liana mula sa pagkakahimbing dahil hinihila ang kamalayan niya ng pakiramdam na may mainit na mga matang nakatitig sa mukha niya. Unti-unti siya nagmulat at napasinghap siya nang tumambad sa kanyang harapan ang mukha ni Christian.
Halos kahibla na lamang ang distansya nito sa kanya. At halos lumapat na ang mga labi nito sa labi niya. Pumapaypay na rin ang mainit nitong hininga sa balat niya. Christian. Napakurap-kurap ito at tila nagising saglit na pagiging alipin ng kung anong mahika. Bakit ang dami nitong ipinapakitang pagbabago ngayon? At ang mga pagbabagong iyon ay nagbabalik sa kanya sa mga unang araw noon bago pa lamang sila nagkakilala. Noong mga panahong iyon ay masayang kasama si Christian. Magaan itong kausap at matamis ang mga ngiti nito sa kanya. Pero ayaw na niyang balikan ang mga panahong iyon. Ang panahong naging makasarili siya at sariling interes niya lang ang naiisip niya. Mga panahon na hindi niya inaalala kung ano ang nangyayari sa matalik niyang kaibigan. Para siyang sa isang eksena sa nobela na iginigiit niyang maging primera karakter. Kaya nasira niya dapat ay matiwasay na takbo ng kwento. Pero nangako na siya na hindi na siya magiging selfish muli. Nandito na tayo sa bahay mo. Ani naman sa kanya ni Christian. Tumango naman siya. Salamat. Bumaba na siya ng sasakyan at binuhat ang natutulog na rin si Lilet. Ako na magbubuhat sa kanya. Presenta naman ni Christian. Huwag na, kaya ko naman. Sa kabila ng pagtanggi niya ay maingat pa rin itong kinuha ang bata mula sa mga bisig niya. Sapagkat matangkad at malaking tao si Christian, walang kahirap-hirap ang pagkakabuhat nito sa bata. Dahil ito na ang kumarga sa bata, ay siya naman ang nagkusang buksan ang mababang gate at pinanatili iyong bukas habang nakatayo siya sa gilid para bigyan daan si Christian na makapasok. Binuksan niya rin ang pintuan at inoon ang ilaw sa maliit na sala. Iginala ng lalaki ang tingin sa kabuuan ng bahay niya. Maliit lamang iyon. Wala nang partisyon sa pagitan ng sala at kusina. Ilang hakbang lang mula sa sofa ng sala ay naroroon na ang lamesa ng kusina niya. May maliit din banyo kung kakaliwa ka mula sa kusina. Nasaan ang kwarto mo? Tanong naman ni Christian sa kanya. Dito. Itinuro niya ang pintuan sa kaliwa ng sala. Siya na rin ang nagbukas niyon. Pang-isahan tao lang ang sukat ng kama niya. May isang unan at may isang kumot. May bintana sa uluhan kung saan nakapwesto ang higaan. May tukador at lagayan ng sapatos. Iyon lang ang mga kasangkapang naroroon sa kanyang silid. Ibinaba ni Christian sa kama ang bata. Lumapit siya para hubarin ang sapatos ni Lilet. Pero naunahan na siya ni Christian. Kinumutan din ito ang bata bago umalis. Humahapdi ang lalamunan niya dahil aaminin niyang ilang libong beses na niyang pinapangarap na makita ang ganoong eksena. Ang eksenang karga-karga ni Christian ng isang maliit na bata at pinatutulog ito sa gabi. Maraming beses na niya iyong pinapangarap at maraming beses na niya iyong napapanaginipan. Hindi na rin niya mabilang kung ilang beses na niyang isinali sa mga panalangin niya na sana ay magkatotoo ang mithiin niyang iyon. Ngayon ay nasaksihan na niya kung paano maging ama si Christian sa hinaharap, kung paano nito kakargahin ang magiging anak nito. Nakakalungkot lang na hindi na siya ang makakasama nito sa pagdating ng araw na iyon at hindi nila anak ang aalagaan nito dahil hindi na siya ang nasa tabi nito at hindi na siya ang mananatiling asawa nito. Ang para kaya sa kanya, kailan darating? Kailan ibibigay sa kanya? Liana. Nagulat siya na dumatay ang mainit na palad ni Christian sa pisngi niya at marahang pinadulas iyong pababa at sadyang pinadaan nito ang hindalaki sa mga labi niya. Dama niya ang init ng daliri nito. Dama niya ang init mula sa palad nito. Nahigit niya ang paghinga nang makita ang pagningas ng baga sa bola ng mga mata ni Christian. Dali-dali niyang tinabig ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Pasita niyang tanong dito. Nakibit balikat lang ito. Ngunit hindi nilubayan ng pagkakatitig ang mukha niya. Kaya bahagya na niya itong naitulak. Masyadong maliit itong kwarto mo. Kuminto nito sa kaswal na tono at tila ba wala itong ginagawa sa mga labi niya. Nag-alis siya ng bara sa lalamunan. Komportable ako rito. Ang kama mo,
maliit din. Saan ka pa matutulog ngayon? Okupado na ng bata ang lahat ng espasyo. Problema ko na yun, Christian. Pwede ka nang umuwi sa inyo. I offered to buy you a house, and that offer remains open. Sabihin mo lang kung saan mo gustong ibili kita ng bahay. I can even get you a house in a high-end residential area. Napabuntong hininga naman siya. At sinabi ko na rin sa'yo na hindi ko matatanggap ang inaalok mong bahay. At kahit ibili mo pa ako ay tatanggihan ko pa rin. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Pero bakit, Liana? Dahil ayoko. Pabayaan mo ako magsimula ulit na ako lang. Kung ano ang dahilan niya noong magdesisyon siya magtrabaho sa bahay ampunan, ay ganoon rin ngayon. Ayaw niyang iasa kay Christian ang mga bagay na kaya naman niyang gawin. Ayaw na niya itong gawing matatag na haligi ng buhay niya, na kapag gumuho ay kasama rin mawawasak ang lahat-lahat sa kanya. She wanted to be independent. She was always independent. Nabuhay siyang mag-isa. Nag-aral siyang mag-isa. At nagtrabaho na siyang mag-isa. Nag-iba lang siya nang pumasok sa buhay niya si Christian. She relied on him. Maybe too much. Nangarap kasi agad siya sa buhay na parte ito. She thought she could be with him forever. Pero nagkamali siya. Para lang pala siyang pansamantalang silong nahihintuan niya. Pero aalis din ito. She was never home to him. She was just a temporary shed. Then, allow mo to at last build you a place abundant with books. Natigilan naman siya. Anong sabi mo? Isang lugar na puno ng libro. Gusto kong gumawa ng lugar na pupunuin ka ng libro. Para sa'yo. Puno ng sinseridad ang boses nito. Matimdim itong nakatitig sa mga mata niya. Tila nais nitong abutin ang mga emosyong nagtatago sa likod ng mga iyon. Pero bakit, Christian? Dahil mahilig ka magbasa? Hindi ba? Paano mong nalamang mahilig ako magbasa? I noticed. He noticed? Paano? Wala naman itong pakialam sa kanya. Wala ka namang dapat ibigay o gawin para sa akin, Christian. Wala kang papel na kailangang gampanan sa buhay ko. Wala ba, Liana? I am your husband, Liana. Malapit nang mapawalang bisa ang kasal nating, Christian. Sapul pa lang hindi mo naman talaga ako itinuring na tunay na asawa mo. Para sa'yo, ay isa lamang akong huwad at mapagpanggap na tao. Isang babaeng nagsinungaling at nagunwari para maikasal sa'yo. Pinagtiisan mo lang akong makasama sa loob ng 6 na buwan. Dahil wala kang ibang pagpipilian. Pero malapit nang matapos ang pagtitiis mo. Kaya hindi mo na kailangang gawin ang mga ginagawa mo ngayon. Tumingin naman ito sa kanya. Huwag ka mag-alala. Wala akong sasabihin kay Liani na magiging dahilan para hindi ka niya magustuhan. Kung ang kinatatakot mo ay baka ako ang maging ani na sisira sa tulay na nag-uugnay sa inyo ngayon ni Liani, ay nagkakamali ka. Sa halip ay tutulungan pa kita sa kanya. Umigting naman ang mga panga ni Christian. Walang bahid ng tuwa ang kumudlit sa mga mata nitong mas lalo lang tumiim sa pagkakatitig sa kanya. Hindi rin ito nagkomento sa sinabi niya. I'll take my leave for now, but I'll be expecting you tomorrow. Ang sabi mo ay kakausapin natin si Liani bukas, kaya hihintayin kita sa bahay. Kapag hindi ka dumating, susunduin kita rito. Seryoso nitong sabi at tumalikod na. Naiwan na lang siyang nagtataka. Ibang-iba ang mga ikinikilos ni Christian ngayon.